2 araw matapos mag-collapse ang ginagawang building sa Pampanga, sinabi ng mga otoridad na wala ng indikasyon na meron pang mga buhay sa ilalim ng guho. Ang desisyon, itigil na ang maingat na search and rescue operation pero hirap ang mga kamag-anak ng mga nawawala pa na tanggapin ang desisyong ito. At mula roon nakatutok live si Maris Bumadi. Maris. Vicky, nagsimula na ngang gamitan ng heavy equipment ang retrieval operations na isinasagawa dito sa Gumuhong Gusali, dito sa Angeles, Pampanga. Ang mga kaanak ng mga biktimang hindi pa rin nare-recover mula sa Gumuhong Gusali ay masama ang loob. Ipinaliwanag naman sa kanila ng mga otoridad kung bakit kailangan ng gawing search and retrieval ang kanilang operasyon simula ngayong araw. Isang crane na ang ginagamit para iakyat ang 2 tauhan ng Special Rescue Force sa ibabaw ng Gumuhong Gusali sa Angeles, Pampanga. Mano-mano nilang pinuputol ang mga metal bar at scaffolding bilang paghahanda sa paghatak ng mga heavy equipment sa naglalakihang tipak na semento, bakal at mga batong tumabon sa mga biktimang pinaniniwalaang nasa ilalim pa ng guho. They are still bodies that they need to be respected and protected po when we have to go with the retrieval operation. So, magiging cautious pa rin po tayo sa paglalabas sa kanila. So, ang una pong gagawing step is bibigyan po muna natin ng opportunity, mano-mano po, to make it clear. Kasi hindi po natin pwedeng biglain kasi even one single stone could create another pancake squeeze. So, dahan-dahan po tayo para po ma-secure pa rin natin na intact yung bodies ng ating mga victims. Bago mag-alas 8:30 kagabi, itinigil na ng mga otoridad ang rescue operations dahil wala na raw nakitang signs of life. Kaya ang mga kaanak ng mga biktimang hindi pa nare-recover, naghihimutok. Ramdam ko pong buhay pa yung mga tao dyan, may mga survivor pa po dyan. Kami yung pamilya, kilala namin yung pamilya namin na nandyan na matatag sila dyan. Huwag po silang magbibitaw ng salita na wala ng mga buhay yung tao dyan. Yung mga pandetect nila, mga scanner nila, 100% po bang legit yan? Ang kapatid at hipag ni Loren ng mga vendor sa gilid ng Gumuhong Gusali hindi pa rin natatagpuan. Nag-aalala siya para sa 7 anak ng mag-asawa. Nanluho po ako kasi po malaki po yung pag-asa namin eh. Ramdam po namin kasi po meron pong isang video na nagsend. Nakita po namin yung pong ilalim, may maluwang pa eh. Napakasakit po talaga ma'am, napakasakit. Desisyon nila, buhay ng mga patay. Hindi po kami sumuko. Actually, yung last signs of life na binabanggit po namin, lahat po kami noon nagpe-pray sana positive, lahat po yung sinasabi nating na-detect na life, breathing and heartbeat. Sana lahat po kami doon nagpe-pray, ito na, sana may labas natin siya. Kasi bilang responder po, kami po hindi din po masarap sa pakiramdam yung parang pakiramdam namin, hindi namin nagawa yung part namin. But it is very fulfilling. Medyo nanginginig po ako sa part na yun. As a responder na makapag-save kami ng life. Ipinakita rin ng rescuer kung paano nila ginagamit ang rescue radar sa pag-detect kung may buhay pa sa ilalim ng guho. Nag-recheck kami ulit. Totally wala nang nagawa. Pagkatapos po nito, so nag-decide na ako na no life detected. Kinausap ko na po ang K9 na i-confirm nyo na po mabuti. Paliwanag ng mga otoridad, hindi desisyon ng ilang tao lang ang pag-transition sa retrieval operations, kundi consensus ng mga eksperto. Mula alas 3 kahapon hanggang alas 8, wala na raw signs of life. At bukod sa rescue radar o yung life locator, ay katuwang din nilang K9 units na hindi na rin rumiresponde sa dating kinakitaan ng signs of life. Si Evelyn, labis ang paghihinagpis sa pagkasawi ng kanyang amang si Porperio sa guho. Apela niya sa mga may-ari ng Gumuhong Gusali. Sana po magkaroon man lang po siya ng kahit konting konsensya, ano po siya sa amin kasi tatay ko po yun eh. Masyado pong malaking kawalan sa amin yun eh. Lalo po sa mga kapatid ko. Lumitaw po siya, magpakita siya. Parang awa niya na po sa may mga pamilya. Hindi po yung kaming ganito nagsasuffer, naghihirap.
Si Cristita, isa sa mga nakaligtas sa guho, puno ng pasa at sugat ng katawan at nagtamo rin ng bukol sa ulo. Ikinwento niya ang mga huling sandali bago gumuho ang gusali. Nagulat na lang daw siya nang may biglang bumagsak na bakal. Wala mang 1 minute, parang yumayanig siya. Parang ang lakas, akala nga namin lindol eh. Pag tingala nga namin, nakita nga namin na pababa na yung ano. Kaya pag sabi nung natakbo, tumakbo na kami. Yung barangay na kasama ko, hinila niya ako. Pag hila niya, natamaan yung dito ko. Hindi ko alam kung anong tumama sa akin. Parang nag-flashback ako, parang nawalan ako ng malay. Hinila rin niya ako para lang makalabas ako na hindi ako mabagsakan. 16 pa rin ang nawawala. Vicky, 24 oras na ang sinasagawang retrieval operations dahil hindi na raw pwedeng patagalin pa lalo't nangangamoy na at delikado na rin para sa kalusugan ng mga residente. Narito rin, Vicky, ang PCAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board para inspeksyonin yung structural integrity ng gumuhong gusali at masiguro ang kaligtasan ng mga nagsasagawa ng recovery operations. At bukas, Vicky, ay nakatakdang pumunta rin dito sa Ground Zero si DILG Secretary John Vic Remulla para alamin at tignan ang criminal liability na may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Nasa Japan na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit kung saan inaasahang pag-uusapan ang tensyon sa West Philippine Sea, ang epekto ng gulo sa Middle East at kung paano tayo matutulungan ng Japan. Live mula sa Tokyo, nakatutok si Ivan Mayrina. Ivan? Mel, dumating ngayong gabi dito sa Tokyo, Japan si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit. Isa sa mga pangunahing target niya ang paigtingin ng kooperasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad sa gitna nga ng umiiral na tensyon sa West Philippine Sea. Pero ang una niyang engagement para sa state visit na ito ang makisalamuha sa Filipino community dito sa Japan. Ika-4 na pagbisita na ito ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japan. Pero ito ang kanyang unang state visit. Ibig sabihin, inanyayahan siya ni Prime Minister Takaichi Sanae na naloklok dito lang October 2025. Ayon sa Pangulo, inaasahan niya matatalakay nila ng Prime Minister ang sitwasyon sa South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea, na di nalalayo sa agawan ng Japan at China sa ilang isla sa East China Sea. Japan and the Philippines have experienced the same difficulties in terms of coercive acts. You have to take note of the fact that for the first time in our Balikatan exercises, Japan has taken an active role. Japan moved this year from being an observer to a participant. Inaasahan mapaplansya sa pulong ni Marcos at Takaichi ang detalye ng Reciprocal Access Agreement o yung kasunduang nilagdaan noong 2024 na nagbigay daan sa sabay na pagsasanay ng mga sandatahang lakas ng Pilipinas at Japan. Inaasahan ding mapagkakasunduan ang pagtulong ng Japan sa modernisasyon ng ating militar at ng pagdepensa nito sa Pilipinas. We'll welcome any improvement in our capabilities to enhance, of course, our defense systems, not just in equipage but also in skill sets. Nagaganap din ang state visit sa gitna ng mahal na petrolyo at pagkadiskarilang supply chain sa mundo dahil sa tensyon sa Middle East. Kaya naasahan ding matatalakay ang energy cooperation sa pulong ng dalawang lider sa Webes. How do we strengthen those supply chains? How do we, as one, as Asia, can come together so that we are able to assist each other and to make safer and more secure and more reliable the supply of various petroleum products. Pero first stop ng Pangulo sa kanyang paglapag dito sa Japan ay ang pakikipagkita sa Filipino community. May 340,000 na mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho dito sa Japan. Pero higit na marami dyan, yung mga Pilipinong turista nagpupunta sa Japan taon-taon. Noong 2025, umabot yan ng halos 900,000. Mel, kakaalis lamang ng Pangulo mula dito sa venue ng pagtitipon kasama ang Filipino community at ang bilin niya patuloy na makisama ng maayos sumunod sa batas ng Japan pero siyempre huwag kakalimutan ang kanilang pinagmulan. Kasama ng Pangulong karamihan sa mga miyembro ng kanyang gabinete kabilang dyan ang bagong talaga lang na Tourism Secretary na si Dita Angara Matay
Nakausap natin siya kanina, Mel, at kabilang sa kanya mga plano ay ang pagpapalago sa domestic tourism. Anya, balak niyang panitilihin yung slogan na Love the Philippines pero may konting twist. Para bang first love or love your own? Para nakatuon sa mga domestic tourists. At yan ang latest, Mel, mula dito sa Tokyo, Japan. Balik mo na sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Pinalagaan ng pamilya ng yumaong TV host na si Lourdes Carvajal na mas kilala bilang Inday Badiday ang pagbanggit sa kanyang pangalan para ilarawan ang umano'y circus sa Senado. There is no such thing. Inday Badiday na ba tayo dito sa Senado? Kaya nga sinasabi we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus. Ang komento ni Senador Mig Zubiri ay bilang batikos. Saan niya'y chismis lang na ipinalabas ni Senadora Amy Marcos sa kanyang privilege speech. Sa isang post, sinabi ng apo ni Carvajal na si Icy Mendoza na huwag sanang bastusin ang legasiya ng kanyang mommy Lourdes. Tinawag niyang offensive ang pag-uugnay sa pangalan ng kanyang lola saan niya'y circus sa Senado. Sumikat si Carvajal bilang Inday Badiday na host ng mga showbiz talk show na Nothing But the Truth, See-Through at Eye to Eye noong dekada 70 hanggang dekada 90. At sa isang pahayag, agad na humingi ng paumanhin si Zubiri. Anya, slip of the tongue ang nangyari sa gitna ng isang mainit na debate. Inirerespeto raw ni Zubiri si Inday Badiday, sabay sabing tama si Icy na hindi dapat madamay ang kanyang lola sa usaping politika. Tinanggap naman ni Mendoza ang paumanhin ni Zubiri. Ilang miyembro ng bagong Senate Blue Ribbon Committee ang sinasangkot din sa flood control scandal na iniimbestigahan nito. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mula nang iupo nila bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano, nabakante ang mga komite sa Senado, kabilang ang makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ito pa naman ang nag-iimbestiga sa mga flood control scandal at mga sangkot dito at ilang beses pang pinagtalunan, lalo na mga naging chairman nitong sina Senador Rodante Marcoleta at Ping Lacson. Ngayon, si Senador Pia Cayetano na ang uupong chairperson nito. Pero ang tanong ngayon ng marami ay kung paano sila mag-iimbestiga. Lalo't may miyembro ng komite na isinasangkot mismo sa flood control scandal. Partikular si Senador Jingo Estrada na nakatakdang sampahan ng kasong plunder at malversation sa Sandigan Bayan dahil dyan. Gayon din si Escudero na iniimbestigahan naman ng Ombudsman dahil sa papel niya sa 2024 at 2025 national budget. Partikular ang pagpasok umano ng flood control budget sa small committee. Sinisikap pa naming hinga ng payag sina Estrada at Escudero. Gayon din si Senador Cayetano. Tiyak na ring mapupunta sa mga majority senator ang ibang mahalagang komite. Kakausapin pa ng Senate President ang minority bloc para sa mga komiteng kabibilangan nila. Sa kabila naman ng tensyon sa Senado, nitong nagdaang mga araw kahit sa mismong plenaryo, kanina nagkaroon naman ng pagkakataon para mapangiti ang mga mambabatas nang tumayo si Senador Lito Lapid para linawin na nananatili siyang bahagi ng minority. Nananatili po ako sa minority group at hindi po ako alis dito. At yung pong motion ni Senator Zubiri kahapon ay sinusuportahan ko po. Hindi ko lang po ako nakapagsalita kahapon. Kala ko may botohan. Ngayon pala wala naman. Hiling ko lang po dito sa Senado. Sana magkaisa tayo. Iwasan ang bangayan. Your manifestation is noted. And wala ka man sa majority, Senator Lito Lapid, nandiyan ka parate sa puso namin. Gusto ko lang magpasalamat kay Senator Lito Lapid na kahit na magkaiba na tayo ng partido, I think we are batchmates, so magkasama kami since 2004. So majority, minority, buwan-buwan nagpapadala pa rin siya sa akin ng Maha Blanca. Gusto ko kasi malaman mo na mahal kita. Nasundan niya ng All Senators Caucus para pag-usapan ang iba't ibang isyong kinakaharap ng Senado, kabilang na ang investigasyon ng Ombudsman at PNP sa putukang nangyari noong May 13. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
Pinusuan ng daang-daang libong netizens ang reaction video ng isang nanay na ginawang pelikula ng kanyang anak. Pero sa naturang short film, walang tunay na mga aktor. Ang ginamit kasi para magawa ang pelikula, Artificial Intelligence o AI. Kuya Kim, ano na? Naantig ang puso ng ginang na ito sa pelikulang kanyang pinapanood. Ang bida kasi rito, walang iba kundi siya mismo. Sa tulong ng isang magic relo, nag-time travel siya at binalikan ng ilan sa pinakamahalagang kabanata ng kanyang buhay. Gaya nung araw na nakilala niya ang kanyang mister, ang kanilang wedding day, pati na mga sandali nung maliit pa ang kanilang mga supling. Ang ginang sa video, ang 60-year-old na si Nanay Nemia. At ang pinanood niyang pelikula, birthday gift sa kanya ng anak niya si Franklin. Nag-iisip ako ng magiging special sa kanya. Mahilig siyang tignan yung mga dating litrato niya. So naisip ko, why not? Nagawang ko ng magandang short film. I-relive niya yung dating nakaraan. Sobrang natuwa siya. Halo yung emotions, naiyak siya, naluha siya, natawa siya. So nung pinost ko, unexpectedly na umabot kagad ng 20+ million views in just one day. First time niya daw nagkaroon ng millions of happy birthday greetings. Pero paglilinaw ni Franklin, hindi niya pinaarte ang kanyang ina. Nagawa niya raw ang pelikula sa tulong ng teknolohiya na kung tawagin, Artificial Intelligence o AI. Si Franklin may ginamit na video generation tool sa computer para maka-generate o makagawa siya ng isang 50-second clip. May tina-type siya ritong prompt o instructions. As much as possible, specific yung description doon sa prompt para maganda yung kakalabasan. At pagkapindot niya ng generate button, Grabe, ang bata ko pa dito. meron na siyang video. Yung mga video generation models, gumagana sila by looking at an instruction from the users. Ilalarawan lang natin in text form kung ano yung gusto natin makita dun sa video. Ang gagawin ng AI model is susubukan niyang sundin yung lahat ng instructions natin tapos gagawa siya ng isang makatotohanang video. Napaka-realistic man at napakadali gumawa ng AI videos. Hati pa rin ang opinyon ng publiko pagdating sa AI filmmaking. May potential ang AI bilang tool. Ang problema kasi dito, yung trabaho ng mga creative people, mawawala sa kanila at mabibigay ito dun sa mga tao na ang gagawin na lang, mag-i-input na lang ng prompt. Iba pa rin yung feels or dating na ang isang material ay gawa ng tao. And lastly, merong limitations ang AI. Kahit magaling na mag-generate ang AI models, madami pa rin silang hindi nakukuha ng tama. Hindi consistent yung physics ng pag-interact ng mga iba-ibang objects dun sa isang eksena. Hindi pa pwedeng palitan ng AI ang traditional filmmaking. Paalala ni Dr. Tiam Lee, dapat ay maging responsable sa paggawa at paggamit ng mga AI videos. Kung gagamit tayo ng AI, it's very important na merong transparency. Huwag nating itago yung fact na gumamit tayo ng AI. Huwag din natin siyang gamitin para manlin lang ng mga tao. Kailangan maging aware tayo na kapag ginagamit natin siya para sa isang mabuting layunin. Dapat meron din tayong reflection doon sa epekto nito sa mga industriya na meron tayo. Ano ba yung kayang makuha natin sa mga totoong filmmakers na hindi kayang gawin ng AI? At dapat ay mas suportahan natin kung ano yung mga aspeto na yun. Filmmaking is an art. Hindi siya marireplace pa rin. At the end of the day, art should still belong to humans pa din kasi that's what art is, no? It's about humanities. Gaano man ka-advance ang kayang gawin ng AI ngayon, laging tandaan, dapat tayo mga tao pa rin ang nagbibigay ng tunay na kahulugan, emosyon at puso sa ating mga likha at obra. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Inamin ng ilang kaanak ng ilang nawawalang sabungero na tumanggap sila ng 20,000 piso mula sa abogado ng negosyanteng si Atong A. Pero paglilinaw nila, hindi sila nagpaareglo sa kaso. Isang beses lang umano ito at ginamit nila sa paglalakad ng kaso. Pinabulaanan din nilang binabayaran sila ng 40,000 piso kada buwan. Hindi rin umano totoong hindi sila dumadalo sa mga pagdinig. Ang pinakahuli umanong hearing ay postponed. Sa isang pulong, humiling ang pamilya ng 25 nawawala na imbestigahan ang witness na si Dondon Patidongan. Ito ay matapos nilang marinig ang panig ng mga nakakulong na gwardiya sa Laguna na si Patidongan umano mismo ang dumukot sa mga nawawala. Anila, nais nilang muling maimbestigahan ang kaso para makita ang iba pang anggulo. Dati nang iginiit ni Patidongan na sumusunod lang siya sa mga utos sa kanya noon. At yung sinasabi po nila na
nagpabayad ako, nagpa-arreglo. Hindi po totoo yun. Nagbigay po si Atty. Caroline ng 20,000. At yung 20,000 po na yun, talagang tinanggap ko. Pero, yun lang po. Tulong lang po yun na wala kahit anong pirmahan. Sa halagang 20,000, malaking tulong po yan para sa aming mga kasama. Ipagpapalit niyo po yung hustisa niyo sa halagang 20,000. Siyempre, hindi naman po, di ba? Nababayaran daw po kayong 40,000 kada buwan. Ay, hindi po totoo yan. At kapapasok lang po na balita, nag-walk out ang ilan sa minorya sa Senado ngayon lang. Sa gitna po yan ng mainit na debate para amyendahan ang rules upang makalahok ang mga wala sa Senado sa pamamagitan ng teleconferencing. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Vicky, naging mainit nga po ang talakayan dito sa Senado ngayong hapon at bandang alas 7 nga po ng gabi. Nagsimula ang init na yan dahil nabuhay muli ang usapin tungkol sa pag-amyenda sa rules ng Senado kaugnay sa pagpapahintulot sa isang senador na makalahok pa rin sa sesyon ng Senado kahit wala siya dito sa floor. Sa pagkakaintindi kasi ng minorya at ito ay kanilang ipinilit kanina ay nirefer na sa Committee on Rules ang usapin na ito, kaya dapat doon na ito talakayin. At sinabi rin nila na hindi pa nako-constitute o hindi pa nabubuo ang Committee on Rules. At pero sabi po ng majority, kasama nga po dyan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay allowed sa kanilang rules na talakayin ito sa floor at habang nagsesesyon ang Senado. Sinigundahan ito ni Senador Rodante Marcoleta na siyang nagpanukala ng amendment to the rules. At naging mainit po ang debate dyan. Ilang pong mga senador ang nagsitayuan mula sa magkabilang panig at isa-isa pong nagsalita ang minority senators para tutulan ito. Pero sa huli-huli po ang sinabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano ay idaan na lamang ito sa botohan dahil nga po sa hindi pagkakaintindihan. Hindi po pumayag dito ang minority senators na mas kaunti ang numero. Sabi pa ng isang minority senator, bakit daw ba nagmamadali ang mayorya dahil baraw sa balita na maharap sa kaso ang ilan sa mga kasamahan nila. At naging mainit pa rin ang diskusyon dyan at kasunod na nga yung pagpilit na ito ay idaan na lamang sa botohan. Sa huli, ang ginawa po ng minority senators, sila po ay nag-walk out. Narito po ang mga pahayag. Kayo lumalabas, sir. Bakit po? Mali yung gagawin nilang pagboto eh. Mali ba tayo sa mga rules? Mali yung proseso. Wala pang ang debate sa substance. Bakit po sa tingin nyo gusto nilang mangyari ngayon yon? Hindi na tayo umabot sa pag-discuss, debate sa substantive kasi hindi nila sinusunod yung sariling rules. Teleconference, ginagawa na kung may pandemya. Wala Yes. pandemya ngayon. Walang national natin emergency. babaguhin. Walang force majeure. Sir, baka ituloy nila. Pwede po ba nila Wala ituloy? silang quorum. Ngayon, Vicky, kung inyong makikita ay wala na pong senador dito mismo sa session hall ng Senado. Yan po ay dahil nag-adjourn na dahil nga po sa kawalan ng quorum at ito po ay magpapatuloy na lamang sa Lunes. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Sa bawat road to forever, may mga pagsubok minsan. At hindi naiiwasan ng ilan na madapa. Tila hugot yan ng isang groom sa kanyang pre-wedding video pero pinakulay yang lalo ng kanyang pagiging updated sa mga balita. Ano kaya yan? Sige nga. Ikakasal na kami ni Cindy. Kailangan ko nang pumunta ng simbahan. Kung di nyo pa nakukuhang hugot ng pagtakbo at tila pagmamadali ng groom na si Kuya Eds o Adrian, naku, panoorin ulit natin. Ikakasal na kami ni Cindy. Kailangan ko nang pumunta ng simbahan. Papanik ng second floor. Ito ho, dito na ho. Umagsak ang senador, muli siyang tumayo at nagbukas ng pintuan dahil dito na po ang daan patungo sa session hall ng Senado. Sa tulong ng kanilang Gen Z wedding videographer at game na groomsmen, ni-reenact ni Adrian ang tagpo sa Senado noong May 11
ng takbuhan ni Senador Bato de la Rosa ang mga aarestong NBI agents. At ang inilapat niyang audio abay bahagi ng report ni Ian Cruz na napanood sa 24 oras. Sabi ni Adrian, wala silang intensyong maka-offend dahil para lamang ito sa entertainment at surprise sa bride at mga bisita. Yan. Congratulations and best wishes sa inyo.